si kapatid na Emmanuel Minuras, dati pong pastor sa Lord's Assembly International Mission Church. Nung kami ay kasalukuyang nag-aral ng Biblical Studies, nabanggit ng aming leader si kapatid na Eli na inaangkin niya yung katotohanan. Sila daw ay nasa katotohanan. Tapos narinig ko yung mga paninira sa kanila ng kapatid na Eli. Baliwala lang sa akin yun kasi di ko naman din kilala si kapatid na Eli. Nung nagkataon na naghanap kami ng mapapanood na channel sa TV, nakita ko yung pangalan na Brother Eli Soriano. Sabi ko, ito yung sinisiraan ni Bishop. Hanggang sa may nagtanong na... Sa Biblia po yung ikap po sa mga... Kasi po sa kami sa born again, may ikap po ang inano ng aming pastor. At doon ako nag-interest dahil sabi ng kapatid na Eli, hindi. Yan ikaw po binigay na batas yan sa kay Moises. Nung sinabi niya na mga manlulokong pastor, humihingi ng ikapo, na ano yung pride ko dahil pagkakaalam ko sa sarili ko, pastor ako at tumatanggap din ako ng ikapo. Sabi ko sa asawa ko, patayin mo yan. Dahil kung nandito lang yung tao na yan, suntukin ko yan. Hanggang sasabi ko sa asawa ko, bigyan mo ako ng bulpin. Nilista ko yung mga binigay ng talata. Hanggang sa nag-interest ako. Tuwing gabi, nakinig uli ako. Sabi ko, nilista ko naman uli. Sabi ko, tama talagang sinasabi ng tao na to. Sa loob ng 3 buwan, nagsuri ako. Sabi ko sa sarili ko, tama talaga ang sinasabi ng taong ito dahil nababasa sa Biblia, may batayan. Kaya nung narinig ko na ang kapatid ng Daniel na nagsabi, makinig kayo ng mass indoctrination. Kaya sabi ko sa asawa ko, gusto ko talagang makinig. Sabi ng asawa ko, sige, makinig tayo. Tinanggap naming mag-asawa ang bautismo hanggang sa pagkatapos kong mabautismuhan, kinabukasan, talagang pinuntahan ko yung mga kasamahan kong pastor at pastora. Pinuntahan ko sa bahay-bahay. Inimbitahan ko yung halos sila lahat. Inimbitahan ko na makinig kayo ng aral. May 4 na pastor at 1 pastora ang umatin. Tapos mga anak nila. Pero yung iba, hindi nagka-interest kasi sabi nung 1 pastora na, narinig ko na yung sinasabi ni Brad Eli at saka pareho lang kami ng revelation, pahayag. Yung iba, talagang nagpakumbaba. May 2 nagpakumbaba na sabi nung mga naanib na 2 pastor na 72 na yung edad ko. Ngayon ko lang to narinig. Ngayon ko lang to naunawaan. Yung aral na narinig ko, hindi ko to narinig sa leader natin. Hanggang sa tinapos yung 2 ang doktrina, sila na nagsabi na magpabautismo tayo. Yung 2 pastor na naanib, na kasamahan ko, yung isa, nadala niya yung 5 membro niya, asawa niya, mga anak niya, kapatid niya. Nung malaman ng bishop namin na umanib na kami, 8 ako, pang siyam kami mag-asawa, sabi ng bishop namin, nagbaba siya ng memorandum sa lahat. Bawal kami nilang tanggapin sa mga lokal at bahay nila. Yung tatay ko kasi, nung dumating siya galing sa US, ikaw ang papalit sa akin sa pagkali-minister sa simbahan ng Katoliko. Bigyan kita ng 15,000 a month. Kaya sabi ko sa kanila, kahit anong i-offer nyo sa akin, unawain mo na lang ang desisyon ko. Mayroon naman akong sapat na desisyon na. Dumating sa panahon na sabi sa akin ng mga kapatid ko, si Soriano ba? Pag may problema ka, makalapit ka ba sa kanya? Ngayon, saksi naman sila sa ginawang pagtulong ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Saksi naman sila dahil sabi ng kapatid ko, ba't may na dito? May gaisano na dito sa atin. May paninda na kayo. Mayroon na kayong tindahan. Saka sinasabi ko talaga sa kanila, tulong ng kapatid na Eli at kapatid Daniel yan. Sabi ko sa kanila, yan yung samahang sa Diyos. Yan sa amin, may tulungan. Dati nung pagkarinig ko sa pangangaral na kapatid na Eli na kung nandito lang yung tao na yan, suntukin ko talaga yan. Sa ngayon na ako naliwanagan na sa aral, naunawaan ko yung mga doktrina ng Panginoong Jesucristo, kaya kapin ko talaga ang kapatid na Eli sa harapan ko kung nandito lang siya dahil sa aming mag-asawa, sa mga kasamahan ko, siya ang kinasangkapan ng Panginoon na babuksan kami pamagitan ng aral na kanyang tinuturo sa amin. Ako po si kapatid na Emmanuel Minuras,
Ito po ang istorya ng aking pananampalataya.